Kumusta mga brad? Kung sa patipiran nga lang po ng pagkonsumo ng gasolina, isa na siguro ang motor na ito sa mananalo. Sinasabi nga po na ito daw ang isa sa pinakamatipid kumonsumo ng gasolina. O marami din namang ibang motor dyan na matipid talaga sa pagkonsumo ng gas. Pero kasi itong isang to, proven and tested na. Ito nga po ang Yamaha Fin 115. Ito nga po yung pambato ni Yamaha sa mga Wave ni Honda. Ang pinagkaiba lang nila, itong motor na ito hindi nakarating sa Pilipinas, samantalang yung Wave naman doon sa atin namamayagpag. At take note, itong motor na ito ay hindi po bago. Matagal na rin po ito doon sa Thailand. Kaso masyado lang pong nagdalamot si Yamaha, hindi man lang nilabas sa Pilipinas. At ngayon nga pong 2026, naglabas po sila ng updated model. Hindi man ganun totally ka high-tech, pero okay na rin, pasado na sa mga tao. Syempre itong motor na ito ay hindi naman ganun ka luxury. In fact, ginawa nga nila itong motor na ito ay para pang daily commute. Kung mayroon man pong pinaka-special sa kanya, yun nga po ay yung fuel consumption niya. Ayon nga po mismo sa claim ng mga tao, yung pinakamatipid daw nito ay umabot lang naman ng 96 kilometers per liter. Syempre medyo mahirap paniwalaan, pero kasi sila na mismo ang nagsabi. At hindi lang yan, kasi yung makina nga po sa motor na ito at yung makina ng Yamaha site na nandito sa Pilipinas ay parehas lang po. At yung Yamaha site nga din po na nandito sa atin ay nag-claim din na kaya din daw nilang umabot ng 129 kilometers per liter. O diba, mas malupit naman yun. Kaya kahit papano nagtutugma din yung sinasabi nila na matipid talaga itong motor na ito. Depende na lang talaga siguro kung paano ka humawak ng silinyador. Kung waswasero ka, siguro hindi mo talaga kayang maabot yun, yung ganong klaseng consumption. Pero kung takbong pogi ka lang naman, walang ganun. Pag takbo lang. Pag pogi. Kaso hindi ka ganun. So, bali ito nga po ay merong 114 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Ang kanyang horsepower ay umabot nga po sa 8.8 horsepower at meron nga din pong 9.5 Nm of torque. Ang kanyang tangke ay kayang umabot sa 4 liters fuel tank capacity na kaya nga daw pong umabot ng 96 kilometers per liter. Ito nga po yung klase ng motor na sinasabi nila na makaamoy lang ng gasolina, tatakbo na. Pero pag Mio Sporty yan, parang humihigop lang ng sabaw yan. Ang sukat ng kanyang gulong 70/90/17 sa harap at 80/90/17 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. At wala po itong ABS, syempre. Ang kanyang seat height ay mitaas na 775mm at 155mm naman ang kanyang ground clearance. Ang headlight nga po sa motor na ito ay naka-LED na, pero bulb type pa rin yung kanyang mga signal lights. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka-digital. So yan nga din po yung isa sa mga nagbago, naka-digital na. Kasi yung previous model naka-analog lang. At isa pa, naka-keyless din po ito. Yun din yung isa sa mga nagbago. Meron din po siyang USB charging port, syempre. At ang pinakatanong nga po ngayon, magkano nga ba yung presyo nito doon sa Thailand? So bali ito nga po ay nagkakalaga ng 46,300 Thai baht. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 87,000 pesos. So ikaw na po balang magsabi kung mahal ba or mura. At sa tanong nga po kung ilalabas ba ito sa Pilipinas, hindi ko po alam. Ang alam ko lang, wala pa rin tayong bounce kay Pai.